Kung bakit mapanganib ang panahon. Actually, ang tunay na panganib ay hindi lang physical na kapanganiban. No? Bagaman nakakatakot din po yung mamatay, nakakatakot din ang magkasakit, pero ang pinaka nakakatakot ay yung panganib na dulot ng kasalanan. Ano ho? Dahil ang mundo ay naging mapanganib at masama dahil ng kasalanan. Ano ho? So, kung nakaka-apekto po yan sa environment, sa surroundings, sa morality, mas lalo po sa spirituality. Ano ho? Ang pinakadakilang kapanganiban, ang pinakamalaking kapanganiban ay ang kapanganiban ng impyerno. Ano ho? Dahil sabi ng Matthew chapter 10 verse 28, ano ho? Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, pero hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Bagkus ang inyong katakutan ay kung mamatay ang inyong katawan, ang inyong kaluluwa ay dadalhin sa impyerno. So kaya ho, mapanganib ay dahil lang presensya ng kasalanan. Wala hong safety sa kasalanan. Opo. Laging ang larawan ng kasalanan ay kapahamakan. Laging ang esensya ng kasalanan ay kapanganiban. Hindi ho comfort, hindi kaaliwan, hindi kaaliwalasan ang kasalanan. Yan po'y kapanganiban at kapahamakan. Tatandaan po natin. Wala hong ganansya sa kasalanan. Laging kapanganiban at kapahamakan. Ngayon, isa ho sa mitya na kasalanan ng kapanganiban ay yung pagiging masuwayin. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pagiging masuwayin. Sapagkat ang kasalanan naman ibig sabihin ay masuwayin. Ano ho? Okay. So, ang ating pamagat ay disobedience. Bagaman mayroong kaduktong yan, disobedient to parents, pero ating i-highlight mismo yung salitang disobedient. Are you with me? Are you ready? Okay, yan po ang ating pag-usapan. Disobedient. Kinuha po yan, salitang Grego, hindi ko na lang po nilagay yung salita mismo. Ang ibig sabihin po ng disobedient, sa Tagalog ay masuwayin. Pero kinuha po yan sa original na salin, ang ibig sabihin ganito, impersuasible. Impersuasible. Ay ibig sabihin po ng impersuasible, ang tao talaga ay hirap at napakahirap hikayatin sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng disobedient. Ang tao, pag usaping kasalanan, hindi pa niyayakag, ando na. Pero pag sa Diyos, hinihila mo na, inalaban pa. Yan po ang ibig sabihin ng disobedient. Impersuasible. Hindi mo mahikayat. Yung sinasabi namang Batangan nyo'y panghilay, panghigit. Magaling pa ang humila na salungat na kawayan kaysa ang tao'y hilahin mo sa Diyos. Are you listening? Pag sa barikan, hindi pa yayakagin, ando na. Pag sa sabungan, ando na, hindi pa niyayakag. Pag sa tungit, pag sa sugal, hindi pa niyayakag, ando na. Pero sa Diyos, lahat na ng suyo ginawa na, ayaw pa rin. Disobedient. Impersuasible. Ang ibig sabihin po na impersuasible din, kinuha yung disobedient, ang ibig sabihin po niya ay not compliant. Not compliant. Ibig sabihin po ng disobedience, talagang hindi nasunod. Hindi nasunod. At yun naman ang layi. Yan naman ang mapapansin natin sa karaniwan, kalakaran ng tao. Tingnan nyo. Ang iniwala, mas marami ang laman ng sabungan ngayon kaysa simbahan. Maniwala kayo sa hindi. Mas marami ang tao ngayon na nasa sabungan kaya nasa simbahan. Amen? Kaya palakpakan nyo yung sarili, andito kayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Andito kayo. Ako yung iniwala, marami tayong nanyayahan. Pero, impersuasible. Not compliant. Are you with me? Okay. Ang ibig sabihin pa niyan, ay yun na nga, disobedient, and then contumacious. Lalim naman ng contumacious na yun. Ang alam ko ay contomato.
Pero contumacious, tinignan ko po yung salitang contumacious sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan, suwail. Suwail. Pag sinabing disobedient, suwail, masuwayin, mapanghimagsik. Sa maliwanag ko ba? Okay. Yan ba yung totoo? Alam niyo po, wala hong tsamba ang salita ng Diyos. Ano? Wala hong baka sa salita ng Diyos. Talagang tumbok lagi yan. Ay salita ng Diyos, paano papalya yun? Paano papalso? Ay Diyos yan. Pag sinabing Diyos, marunong sa lahat. Pag sinabing Diyos, matuwid. Banal. Kaya hindi pwedeng pumalso, magkamali sa kanyang sinasabi. Ang sabi po ng Bible, magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa tuldok at kwit ng kanyang salita. Ibig sabihin, tatayo ang salita ng Diyos kahit tuldok lang. Magaan pang mawala ang langit at lupa. Ibig sabihin, ganun katibay ang salita ng Diyos. Mas matibay kaysa langit. Mas matibay kaysa lupa. Kaya pag ang Diyos ay nagsabi, tunay yan. Amen? Aminin natin sa hindi, tayo'y pasaway. Are you listening? Aminin man natin sa hindi, tayo'y suwail. Tayo ay not compliant. Tayo ay impersuasible. Pag sabi impersuasible, pambira na alok ng abon, bili. Amen? Nabili ng magandang rilo, 5 araw naman may bulak na. At nahihila yung palito. Fake naman pala. Pero ipiniliwanag mo na ang lahat sa Diyos, ayaw pa rin. Amen? Magaling pa yung 20-20 Amen? Ngayon, wala na yung 20-20. Bakit? 30 na 50 na. Tama yung 20-20. 20-20. May natigil nga't may nabili. Ay 20-20. Pero ang Diyos, ang tao, ang hirap hikayatin. Amen? Disobedient. Una, sa ating pag-aaral na ito, una natin kunin yung reason. Yung reason. Bakit ba ang tao ay disobedient? Bakit ba ang tao ay pasaway? Bakit ba ang tao ay hindi mo mahikayat? Bakit ba ang tao ay suwail, masuwayin, mapanghimagsik? Ano ba yung dahilan? Balikan natin ang talata. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sa itaas lang po no, naandun na yon. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan po reason. Yan po reason. Lovers of selves. Of their own selves. Ayun po ang tao, bakit hindi mapuknat sa kanyang sariling gusto? Sa gusto ng Diyos? Kasi meron siyang sariling gusto. Ayun eh. Kaya ang tao ay hindi mo maganyo, hindi mo madala sa Diyos. Bakit? Ang gusto niya, ang umahad lang. Kasi kalimitan ng gusto natin, ayaw ng Diyos. Alam ko ba yan? So, isa sa dahilan, ang main reason, kasi ito po yung, yung sentro ng kasalanan at bulok ng kasalanan. Ang tao sa halip na maibigin sa Diyos ay maibigin sa sarili. Opo. Kahit Kristiyano ka na, kaya backslider ka ngayon, mas hinahanap mo yung gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos. Mas masaya ka sa gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos. Kaya ang lumbay-lumbay ng buhay Kristiyano mo. Are you with me? Walang masayang Kristiyano na mas nasusunod lagi ang gusto kaysa gusto ng Diyos. Are you listening? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan ang ating paksa ng kabilang linggo. Tingnan po natin ang Isaiah 14, verse 13 and 14. Natunghayan din po natin ito. Bakit ultimong si Lucifer ay hindi napasunod ng Diyos? Bakit ultimong si Lucifer ay hindi nagkaroon ng tumigil yung kanyang galak na sumunod sa Diyos? Bakit tumigil?
Hindi naman ganun ang pagkakalikha kay Lucifer. Siya'y nilikhang masunurin sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Yung kanyang husay ng pagtugtog, ginagamit sa Diyos. Yung kanyang kakinangan sa kalwalatian ng Diyos. Pero bakit tumigil ang kanyang silbi? Bakit tumigil ang kanyang magandang function sa buhay? Ayon sa pagkadisenyo ng Diyos. Bakit tumigil? Ito po ang nagpatigil sa kanya. Sinabi mo sa iyong sarili. Ano sabi? Saan sinabi? Papansinin niyo yan. Kung bakit hindi na nasunod si Lucifer ngayon dahil lang sarili. At sinabi mo sa iyong sarili. Hindi niya sinabi sa Diyos. Hindi niya sinabi sa kapwa-anghel. Ang pinagsasabihin niya kanyang sarili. Ano ang sabi niya sa kanyang sarili? Ako'y sasampa sa langit. Ibig sabihin, nagmataas. The very essence of pride is self-centeredness. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Tingnan niyo, pansinin niyo ha. At sinabi mo sa iyong sarili. Sa iyong sarili. Ilang beses binanggit yung pang sarili. Una, ako'y. So sarili yan. Sasampa sa langit. Pandalawa, aking. Sarili uli yan. Itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. 3 beses. Ito pa, verse 14. Ay sabi dyan, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga lapaap. Ako'y magiging kaya ng kataas-taasan. Kailan tumigil ang pagiging masunurin ni Lucifer sa Diyos? Yang Lucifer na yan ngayon ang Satanas. Yan ngayon ang Diablo. Yan ngayon ang matandang ahas. Yan ngayon ang Napoleon, the Destroyer. Yan po ang Deceiver. Yan ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Yan ang pinakamasamang persona meron. Bakit? Disobedient. Ano ang ugat? Nakasintro sa sarili. Are you with me? Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging maibigin sa sarili. Tayo nilikha ng Diyos para maging maibigin sa Diyos. Pero niyo mga kapatid, bakit ang tao ay disobedient? Ano ibig sabihin ng disobedient? Impersuasible, not compliant, disobedient, contumacious. Na ibig sabihin ng contumacious, suwail, masuwayin, mapanghimagsik. Dahil lang lovers of their own selves. Amen? Amen. Alam niyo, Panginoong Jesus nang siya magkatawang tao, siya Diyos, nagkatawang tao. Tingnan niyo po ang Matthew 26:39. Matthew 26:39. At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampa sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Alam mo, ang Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan. Siya'y Diyos na nagkatawang tao, pero siya'y parurusahan ng Ama dahil dinala niya ang ating kasalanan at kinikita-kita niya ang hinaharap ng kanyang buhay papunta sa Jerusalem, kung paano siya'y lilibakin, hahagupitin, paparusahan, ipapako sa krus, papatayin. Bilang tao mabigat yun. Ano sabi niya? Kung maaari, iurong mo to. Pero sabi ng Panginoon, ganamang hirap na ito, mangyari ang kalooban mo, huwag ang gusto ko. Alam mo, ang matinong tao, ang mangyari yung gusto mo, huwag yung gusto ko. Si Jesus yan. Pero ang tao, anong pakialam sa iyo, Diyos ko? Diyos,
Ang mahalaga yung gusto ko. Huwag mo akong papakialaman. Kaya mga kapatid, hindi talaga maka-Diyos ang pasaway. Are you with me? Amen? Hindi talaga espiritu, hindi talaga buhay ni Kristo ang taong disobedient. Bakit? Si Kristo na magkatawang tao, ganong hirap ang kanyang sasabanahin. Ganong bigat ng krus ng Kalbaryo ang kanyang dadalhin para lang tayo maligtas. Pwede siyang umurong, pero sabi niya, not my will, but thy will be done. Pero ang tao, my will, not yours. Are you with me? Simba o SM? SM na muna. Are you with me? Amen. Outing o simba? Outing na. Ang tao'y impersuadable. Makulit ang lahi. Amen? Ito naman ang sasabihin ko sa iyo. Kung talagang ayaw mong sumunod sa Diyos, gumawa ka ng iyong mata. Gumawa ka ng iyong tainga. Gumawa ka ng iyong katawan. Bakit? Wala ka namang katawan kung walang Diyos! Antigas ang ulo mo, nakikinabang ka lang naman sa Diyos. Okay, katawan lang yan. Gumawa ka rin ng iyong lupa na nilalakaran at tinitirikan ng bahay. Dahil hindi ka naman gumawa ng lupa. Nadatngan mo na yan. Ngayon kung wala kang hilig sa Diyos, ayaw mo sa Diyos, gumawa ka ng iyong lupa. Okay, lupa pa at saka katawan. May bahay ka ba? Saan ka kumuha ng materialis mo? Iyo ba yan? O kinuha mo rin sa ginawa ng Diyos? Ay po mga kapatid, kunin lang na ng Diyos ang lahat na nasa iyo. Wala ka. Wala ka. Lahat ay Kanya. Anong karapatan mo para maging suwail? Am I telling right? Sure. Word of God yan. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 7, kung di ako nagkakamali, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Lahat ang nasa iyo, tinanggap mo lang. Amen. Anong karapatan mo na hindi ka sisimba? Ikaw ba'y may hiya pa? Ikaw ba'y may utang na loob pa? Amen. Ano ba ang tao sa pagiging makasalanan? No credit inside. Walang utang na loob sa Diyos. Is that clear? May ganang sumaway? Eh kung ikaw talaga masuwayin, ayaw mo talaga sa Diyos, ay please lang, gumawa ka rin ng iyong hangin. Ewan ko kayo mabuhay kung hindi ka bigyan ng Diyos ng hangin. Gumawa ka rin ng iyong tubig. Gumawa ka rin ng iyong dagat. Gumawa ka rin ng iyong bundok. Gumawa ka rin ng iyong buhok. Lahat ng ginawa ng Diyos na ini-enjoy mo, gumawa ka ng iyo. Gumawa ka ng iyong planeta. Ano sa totoo na, mga taong ayaw sa Diyos, walang puwang sa universe. Mapalad ka pa nga't dadalhin ka sa impyerno. At least may puwang. Kaya ikaw lalo kang Kristiyano, huwag kang papangkal-pangkal sa Diyos. Kristiyano ka eh. Amen. 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 May bukod ka pa bang kinagagalakan bukod kay Jesus? Bulag ka. Bulag ka. Are you listening? Not only reason, but also yung resemblance. Ano ba resemblance ng disobedient? Kahambing, katulad. Ano ba ibig sabihin? Ano yung kahalin tulad? Kumbaga sa mga salita ay synonym. Tingnan po natin ang talata. 1 Samuel chapter 15 verse 23. Kaya bakit mabigat sa Diyos yung disobedient? Disobedient. Ulitin ko, ano ibig sabihin ng disobedient? Impersuadable. Not compliant, disobedient. Contumacious. Tingnan niyo po ang ibig sabihin ng disobedient. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula.
at ang katigasan ng ulo, kaya nga, matigas, pasaway nga ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya nawang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Itong si Saul, inutusan ng Diyos, si Haring Saul, na lahat ng Amalekite sa'y ubusin. Pati hayop, pati mga bata natin, lahat. Pero nagtira ng mga hayop at saka yung si King Agar, dahil ni Agag, dahil Haring Agag. Kaya sabi ko siya, dahil ni Agag, naging ugag. Ngayon, balikan natin ang talata. Ano yung resemblance? Tingnan niyo po. Sapagkat ang pangihimagsik o hindi pagsunod, rebellion, ay gaya ng kasalanan ng panguhula. Yan pa ang panguhula ay kasalanan. Huwag kayo magpapahula. Ano pa? At ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, hindi lang ho tayo nasamba sa dingding ng Diyos-Diyosan. Kapag pasaway ka, Diyos mo na ang sarili mo. Ano ba ang pinakamatinding Diyos ng tao ay sarili? Bakit? Mas sinusunod niya ang gusto nito kaysa sa gusto ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag magbarik. May barik pa rin Sabi huwag magsugal, ay sugal pa rin Sabi huwag magsabong, sabong pa rin Tama? Sabi huwag manunod ng pornography, ay panunod pa rin Sabi huwag magsisinungaling, sinungaling pa rin Huwag sasamba sa Diyosan, may 10 utos na ibinigay ng Diyos. Pero ang ipinipilit talaga ng tao, hindi yung 10 utos, kundi yung utos ng kanyang sarili. Are you with me? Tapos gusto ng payapang buhay, masayang buhay, pagpapalain ng buhay. Ano kahilo? Sa Diyos galing lahat yan. Minsan mga kapatid, hindi ko naman sa hinahawak, o namumula, o nangungutya. Ang Diyos ay marunong din sumingil sa taong pasaway. Amen? Tatandaan niyo hindi libre ang paghamak sa Diyos. Anong sakit ngayon na laganap? ASF. ASF ba yan? Ano? Kasi maraming yumaman dyan, di naman nagtatights. Di naman nag-offering. May panahon ng Diyos dyan. Walang libre na nagpapabaya sa Diyos. May konsekwensyan. Ayaw natin ng karma. Hindi tama ang karma. Pangmangkukulam yon. Consequence. Ang Diyos, kung anong iyong itinanim, siya mong aanihin. Nagtanim ka ng pagpapabaya sa Diyos, sang araw, pababayaan din kita. Tama? Nagtanim ka ng paghamak sa akin, isang araw, hahamakin din kita. Amen? Alangan namang ikaw ang manalo kaysa sa Diyos. Alangan namang mas tama ka kaysa Diyos. Alangan namang mas may authority ka kaysa sa Diyos. No, nilikha ka lang. Para maging tama sa manglilikha kaysa manglilikha. Ay, pasabihin ko nararanasan, huwag kang mag-inip. Darating yan. Darating yan. Amen? Resemblance. Balikan natin po ang Isaiah 14:13 and 14. Ano ang resemblance niyan? Ay di si Lucifer. Tama. Dahil ang promotor, ang originator, ang talagang nagsimula ng pag-aklas sa Diyos, ng pagiging self-centered, ay si Satanas. Ano yung kanya sabi? Ay sinabi mo sa iyong sarili. Saan nakatuon? Sa sarili. Sabi ng iyong sarili, linggo na naman, tinatamad ako. Yun ang sabi ng sarili. Amen. Ang daming dikta ng iyong sarili na hindi ayon sa Diyos. Tatanungin ko kayo, alin talaga ang nadudumina? Ano talaga yung malaking porsyentong nasusunod sa ating buhay? Diyos o sarili? Sarili. Disobedient. Ano yung reason? Sarili. Ano yung kahawig? Si Lucifer.
Kaya mga kapatid, ang ating pagiging kahawig sa pagiging disobedient, hindi Diyos. Masakit tingnan yan, masakit pakinggan yan. Pero anong gagawin natin ay yun ang totoo. Sabi ni Jesus na siya magkatawang tao, not my will, but thy will be done. Pero sabi ni Lucifer, sabi niya sa kanyang sarili, ako'y. Ang laki ng contrast. Amen? Sabi ni Kristo, huwag yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Sabi ni Satanas, sabi ko sa aking sarili, tataas ako. Sinong katulad natin? Si Jesus o Satanas? Ay, magpakababa lang tayo. May puwang sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Pag bumaba kang sabihin mong ako nga ang hari ng sarili ko, may pag-asa kang magsisi. Kasi ikaw iyo naman ang totoo, ayaw pang umamin. Diga? Oo. Iba nga sa inyo, baka nga ngayon lang nakasimba. Iba nga sa inyo, baka nga ngayon lang nakapakinig ng Bible. Tama? Ay, ang tagal mo nang binubuhay ng Diyos. Para ngayon ka lang nakakapakinig sa Kanya. Ibig sabihin, nang mamayani sa iyong buhay, ay ang gusto talaga ng sarili mo. Amen. Ano pa ang resemblance niyan? Isaiah 30 verse 1. Saba ng mga mapanghimagsik. Yun pala. Ang ibig sabihin po ng tinatawag na disobedient, yun na nga, sinabi natin kanina ang meaning, impersuasible, not compliant, disobedient, contumacious. Ang contumacious, ang ibig sabihin po niyan, suwail, masuwayin, mapanghimagsik. Ano ba ibig sabihin mapanghimagsik? Rebelde. So ang tao pala, sa pagiging disobedient, ay palaban, palatutol sa Diyos. Amen? Pinapahidan lang yan ng kaunting pagsimba. Hindi mo kayang pahidin ang pagiging disobedient ng kaunting palamuti. Naintindihan niyo ba yan? Tingnan po natin. Saba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin. At nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Alam mo ang tao, sa pagiging masawayin, hanggat hindi ka nagsisisit na nananampalataya kay Jesus, ikaw ay sa palala, hindi sa pabago. Tingnan nyo, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Palalaya ng palala. Hanggat hindi mo kinikilala si Jesus, ikaw ay palala. Pasama. Are you with me? Same chapter, tingnan po natin ang verse 9 hanggang 11. Yan po yung resemblance. Sapagkat ang mapanghimagsik na bayan, ay mga sinungaling. A resemblance, ang kahawig, ay sinungaling. Ano pa? Mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon. Rebelde nga eh. Palaban nga eh. Pasaway nga eh. Mapanghimagsik nga eh. Impersuasible nga eh. Not compliant nga. Ay di ano sabi? Mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon. Sa totoo na. Hanggat hindi ka tunay na anak ng Diyos, hindi ka mawiwili sa lugar na ito. Dahil wala naman ditong pag-uusapan, kundi salita ng Diyos. Ay hindi, sabi nga hindi didinig. Paano ka mawiwili dyan? Hindi ka nga didinig. Kung kaya nga't nawiwili ka, abay, biyaya ng Diyos yun. Ibig sabihin, may ginawa na ang Diyos sa iyong puso na pagbabago. Are you with me? Amen. Tama ba? Ikaw naman nakakaalam na yun na yung buhay ko ba talaga yung nabago na? Ikaw ba talaga iligtas na? Basahin natin ang verse 10. Verse 10. Na nagsasabi sa mga tagakita. Ano ibig sabihin tagakita? Nung una,
ang tawag sa preacher ay prophet. Propeta. Yan ang binibigyan ng Diyos ng vision, ng pangitain. So, para ipangaral sa bansang Israel. So, sabi ng mga matitigas sa ulo, mga disobedient, sabi nila, na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kang kumita. Huwag kang kumita, ano ibig sabihin? Kung baga sa panahon ito, oy pastor, huwag ka na mag-aral at huwag ka na mag-preach. Nasasaktan kami. Bakit? Huwag kayong manghula, huwag kayong mangaral sa amin ng matuwid na bagay. Bakit? Magsalita kayo ayon sa aming malubay na bagay. Manghula kayo ng mga magdarayang bagay. Ayaw talaga ng pasaway ng tama. Are you with me? Ang gusto ng tao ay yung kahit na nagsasabong lagi, naninigarilyo lagi, lasinggeri, babaero pa, pero mahal ka ng Diyos. God loves you unconditionally. Yan pa ang mga preacher na nakakatakot. Paano magsisisi ang tao sa kanyang kasalanan? Laging mahal ng Diyos, mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos pag nagsisisi ka ng kasalanan. Pero pag matigas ka sa mali, sabi, darating ang panahong mapanganib. Ibig sabihin, mapanganib ang nabubuhay sa matigas sa mali. Are you listening? Yan po ang mga resemblance, mga taong nasabi sa propeta o sa pastor ngayon, huwag kayong kumita, huwag na kayong mag-aral ng Bible. At sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga tuwid na bagay. Tanin nyo ha, ang tao ngayon, ang gusto nilang preaching, puro prosperity, puro blessing, puro healing. Diyan kasi yun naggagamutan din. Ano yung pinakamagandang gumaling sa iyo, ay kaluluwa mo. Ang pinakamatindi at malalang sakit ay kasalanan. Kaya ngayon, ang madaming nanonood na preacher, yung lagi nagpagaling, di mo kayo ba naniniwala doon? Dinaanan lang, nangingisir. Kasi halata mong naarte na eh. Magkano kaya ang bayad doon? Pag malalim ka sa Bible, hindi ka mauuto ng mga yan. Amen? Ang mahalaga sa iyo, yung wala kang hilig sa matuwid, nagkahilig ka, yun ang magandang paggaling. Verse 11. Are you listening? May walay kayo sa daan. Yun ang gusto mo eh. Ay, kayo mga pastor, kayo'y mabuhay na rin sa kasalanan. Samahan nyo kami, kaysa kami ang sasama sa iyo. Lumihis kayo sa landas. Pagpakitain nyo ng banal na Israel sa harapan namin. So yun po ang resemblance, mga kapatid. Mga taong hindi talaga didinig. Walang pagsisisi ang puso. Masaya sa kasalanan. Masaya lang sa gusto ng kanyang sarili. Pero pag sa Diyos, ayaw. Is that reality? Amen? Yan ba ang nagdudumina? Then number 3, results ng disobedient. Ano results? Tingnan nyo, balik tayo sa Isaiah 13. Ang unin na lang natin yung verse 16. 15. Ano bang ating binasa? 15 pala. Verse 15. Ano yan? Ano ba yan? 14 pala. I'm sorry. 14 verse 16. 15. Yung kanina din. Yan. 16 ba yan? Yan. 15. Pakibasa nga nyo lahat. Sa English. Pakibasa ulit. Isa pa. Ano yung results? Ano yung results? Sabi ng verse 13-14, sabi ni Lucifer sa kanyang sarili, ako'y nagpakataas. Pero anong resulta? Yet thou shalt be brought down saan? To hell. To hell. Mga batid, huwag kang umasang pasaway ka, ikay sa langit. May mahiya ka sa iyong kalis.
unless you repent. Amen? Ang tigas ng ulo mo, gusto sa langit? Ano yun? Magkakaroon ng latak sa langit. Magkakaroon ng problema sa langit. Kaya nga si Lucifer mula sa langit itinapon sa lupa. Isang araw dadalhin sa impyerno. Bakit? Bawal ang rebelde sa langit. Ngayon, ang tigas ng ulo mo, hindi ka nagsisisi, hindi ka napalata kay Jesus, gusto mo sa langit. Problema ka sa langit pag dinala ka doon. Madadagdagan ng Satanas. Are you listening? May maganda bang result ang pasaway? May maganda bang resulta ang disobedient? Hey, mind you, may result yan. And that is hell. You will be bound in hell forever. Why? Because of disobedience. Come on. Magsisiho tayo. At manampalataya kay Jesus. Siya lang ang tagapagligtas. Ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya'y pinarusahan at pinatay dahil dinala niya ang kasalanan. Kanino ang dinalang kasalanan? Hindi lahat, dun lang sa sasampalataya. Kapag ang pag-asa may si Mary, kapag ang pag-asa may iyong relihiyon, kapag ang pag-asa may kibinyagan, hindi dinala ni Jesus ang iyong kasalanan. Dahil ang nagdala ng kasalanan si Jesus, dun sa kanya'y nagtiwala. Nakakalungkot si Jesus ang namatay, saan ka nakatiwala? Ay, kung saan ako ika namatay, nagising ito na ako mamamatay. Impersuasible. Dapat kapag mali ka, magsisi ka. Huwag matigas ang ulo sa mali. Kaya maraming kabataan ngayon napapahamak. Hindi nakikinig sa payo ng magulang. Matigas ang ulo, may kanya. Amen? Kaya kung gusto mong tumino ang iyong buhay, makinig ka sa iyong magulang. Mas lalo kang makinig sa Diyos. Okay? Tama ba ang ating pinag-aaralan? Tayo ba'y masuwayin? Anong katulad dito? Si Lucifer. Mapangimagsik, walang hilig sa Diyos. Anong resulta? Impyerno. Alam natin yung tala ng Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Basahin natin. Okay. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, hindi dininig ang tinig ng Diyos. Yung asawa naman si Eva, ang pinakinggan ay ang ahas, si Lucifer, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon. Napaka-disobedient mo, Adan, Eva. Ano nangyari? Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ano result? Curse. Sumpa. Ano ibig sabihin ng sumpa? Puot, galit. Ibig sabihin, ang taong disobedient ay nasa ilalim ng sumpa, puot, at galit ng Diyos. Repent. Repent. Kaya, ang unang mensahe agad ng Panginoong Jesus ng sinagatawang tao, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Si John the Baptist, ang kanyang pangaral, mangagsisi kayo. Ang kanyang 12 apostles, ang pangaral, magsisi kayo. Lahat ng na-train ng mga apostles, ang mga pangangaral, mangagsisi kayo. Bakit? Ang tao kung di magsisisi, mananatili sa ilalim ng puot ng Diyos. Bakit? Ay kapuot-puot naman yung taong pasaway eh. Saan ka nakakita nakakatuwang pasaway? Sa inyong mga anak na lang, yun yung mga anak na pasaway. Kayo ba'y tuwa? Amen? Bakit? Kapag ang inyong mga anak ay pasaway sa iyo, hinahamak ang iyong authority bilang magulang. Ang gustong tumayo ay sila na. Ang masunod, hindi ang magulang. Ganyan din kung bakit malala ang kasalanan. Ang gusto mo, ikaw na ang Diyos. Are you listening? Kaya nangyayari sa tao, nahita. Sabi nga ng Batangan niya, ang nahita. Sumpa. Amen? Ito pa malupit. Ngayon po, sabi ng verse 20, ano yan? 23. Doon na tayo sa 23. Wala na akong oras. Uli. Pakibasa nga natin lahat. Ano sabi?
Pinalayas. Batanggen niyo ang nagsalin yan. Alam naman natin yung pinalayas. Ano ibig sabihin ng pinalayas, Brother Rane? Iba-iba pa yung naglayas eh. Di ba? Pero yung pinalayas, sino nagtaboy? Ang Panginoon. Sino ang nag-alis? Sino ang nagpalayas? Ano ba yung Eden? Ano ba yung Eden? Yan ay paraiso. Walang kasing gandang lugar. Paraiso. Pero mula sa paraiso, pinalayas ang disobedient. Don't expect heaven. Na ikaw ay pasaway. Palalayasin ka ng Diyos doon. Are you listening? Are you listening? Amen? Kung sa church nga lang na pinag-aaralan ang kanyang salita ng Diyos, hindi ka mawili, lalong hindi ka mawiwili sa langit. Dahil doon ay puro katwiran at kabanalan. Ang masaya lang doon yung mga pinatawad at binago ng Diyos. Amen? Amen. Ay kung dito nga lang, nakikinig ka lang ng preaching ng Word of God, matuwid yan. Ano sabi? Tumigil na kayo ng pangaral ng matuwid. Sabi ng Isaiah na binasa natin. Kung sa church pa lang, hindi ka tumagal sa matuwid, paano ka tatagal sa langit? Ay dito, baka sa linggo na lang ulit tayo babalik. Yung iba nga, hindi pa nabalik. Amen? Ay doon sa langit, walang tigil ang kabanalan. Walang tigil ang katwiran. Kung hindi ka magsisisit na bago, ang langit, kung dalhin ka man, impyerno yun sa iyo. Dalang langit ay lugar na masaya sa mga taong napatawad sa kasalanan. Dahil nagsisi. Are you listening? Naintindihan niyo ba yan? Ano? Lupit, ano? Pinalayas. Yan ang result. Hindi wala lang. Alam mo, pagsuway sa Diyos, hindi wala lang. Amen? Maghilig ka lang sa maalat na pagkain, hindi wala lang. Anong sakit sa iyo? Bato. Maghilig ka sa soft drinks, yung addict ka sa soft drinks, hindi wala lang. Ikaw ay diabetic. Tapos, ang buhay mo pasaway, wala lang. May sumpa. Amen? Ang kinakausap ko dito, hindi lang bisita. Dahil pwedeng ikimiyembro na hindi ka rin ligtas. Amen? Hindi naman ang baptism ang nagliligtas. Pagsisisi. At alam niyo ba ang ibig sabihin ng nagsisisi? Nagsisisi lagi. Ang ebidensya ng totoong pagsisisi, nabubuhay sa pagsisisi. Bakit? Ang tunay na nagsisi, malambot na ang puso sa kasalanan. Hindi na pasaway. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at kayo palalakarin ko ayon sa aking kagustuhan. Ang Diyos na ang nagpapalakad sa iyo. Bakit? Kung ikaw ang aantayin ng Diyos, hindi ka talaga iingli. Okay, malaman ko ba? Sige, last. Repentance. Repentance. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Pagbabago. Masuwain ka, panalangin mong maging masunurin ka. At yan ay biyaya ng Diyos. Unahin ko muna ang Acts 11:18. Acts 11:18. Pakibasa niyo nga pong lahat. Kung gayo'y binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa kabubuhay. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagsisisi? Hindi yan pagsisising hangover.
na kaya ayaw na ayaw nang uminom ng alak, paano nagsusuka pa. Pero pag nawala ang hangover, alam niyo ba ang pagsisisi? Lumayo at sa palayo. Nabago at sa pabago. Hindi palala ng palala. Kinuha po yan sa salitang Grego na metanoeo. Metanoeo. Ang ibig sabihin po na yan ay pagbabago ng kalagayan ng isip. Pagbabago ng kalagayan ng damdamin. Pagbabago ng kalagayan ng kalooban. Ano ibig sabihin? Kaya yan po ibigay ng Diyos. Pag sinabi po pagsisisi, ang iyong isip sa kasalanan ay naiba. Ang iyong pananaw kay Jesus ay naiba. Dati siya'y wala lang sa iyo, pero ngayon, kailangan mo siya. Bakit? Siya lang pala ang iyong pag-asa. Amen? Sa totoo na ho, maraming tao ngayon hindi interesado kay Jesus. At pwedeng nakaupo ka ngayon, hindi ka rin interesado. Uwing-uwi ka na nga eh. Kailan kayo matatapos sa pastor? Kung may gagawin pa eh. Amen? Ang tunay na nagsisi, namulat. Namulat saan? Sa kanyang sariling kasalanan na siya'y napasama, napahamak, yung disobedient, nakita natin, masama pala resulta niyan. Si Satanas pala ang katulad ko. Nakita mo ngayon, namulat ang utak mo. Ano kasama pala ng aking buhay? Paano ako maliligtas? Ang pagsisisi, hindi lang naintindihan mo kung gaano kang kamakasalanan, naintindihan mo rin kung sino ang iyong pag-asa. Amen? Hindi si Maria. Hindi ang Baptist, hindi ang Catholic, hindi ang Iglesia. Sabi ni Jesus, ako ang daan. At ang katotohanan at ang buhay. Ang tunay na nagsisisi, namulat, nabago ang tayo ng isipan. Nabago din ang tayo ng damdamin. Ano ba ang damdamin? Ito yung nagagalit, ito yung nagagalak. Are you with me? Nung ako'y wala pa kay Kristo, masaya ako sa mahjong. Nung ako'y baguhin ni Kristo, pictures pa lang, ayaw ko na. Hindi na ako masaya ni sa anino ng mga nagmamadyong. Na bago maging yung aking gusto. Amen? Yung hilig. Yung sigarilyo noon, pag wala akong maibili, hinahabol ko yung usok ng tricycle, gapang ako, makasinghot laang. Walang maibiling sigarilyo eh. At ihabol sa usok ng tambutso ng tricycle. Pero nung ako'y maligtas, nawala ang galak ko sa bisyo. Nung ako'y nagko-commute, papapunta sa Good Shepherd, dahil kami nag-time mission pa, pag ako minakada is the driver na talagang asbok ang usok. Sabi ko, sir, kayo ba? Hindi ko man natanong, sa isip ko lang. Hindi ba pwede kayong magsalita na okay lang ba sa kadaes mo yan? Pero nung una, kaya kong umubos ng 2 kaha, kulang pa. That's my delight. That's my desire. That's my enjoyment. Kung ano yung mali, doon ako masaya. Pero salamat sa Diyos, nagkakamali pa rin, pero ang lungkot na. Ang pagsisisi ay pagbabago ng iyong pananaw sa mali at ng pandama sa mali. At hindi lang yon, pati ng pasya. Yung will. Amen? Gusto nyo ba maligtas? Magsisi. Kaya ang halaga ng nakikinig ng Word of God. Amen? Bakit? Posibleng ito yung panahon ng Diyos na naliwanagan ka at bigyan ka ng pagsisisi. Pati pa siya. Noong una, basta may nagba-Bible study, huwag mo ako yayakagan dyan. Hindi mo ako mapapapunta dyan. Malabong ako'y magpasya dyan. Sinasabihan ko pa nga ang inay ko eh. Bakit? Ang tatay noon nasa abroad. Yung ginagawa ng tatay, kahit ako'y pilay, ako yung ng bangbang para dumaan ang tubig. Hinahalwat ko yung mga putik at iniaahon ko sa babo ng patuto. Winawat-wat ko ng maraming kangkong. Ba't wala ang tatay? Ako yung nagtatabas. Ako yung naglalaba ng 4 na sako, puro apron ng aking kapatid ng panganay.
Hindi ako pangkal. Hindi ako tamad. At ako may kusa. Hindi mo na ako uutusan. Eh ngayon, ang inay wala, gabi na. Alas 8, alas 8:30, alas 9. Ang sabi pa, ako ito yung nag-Bible study. Pagsagalit ko sa inay. Uunahan niyo pa yung Bible study na yan, yung pagod na walang makain. Galit na galit ako sa nag-Bible study. Kaya alam ko kay ligtas, nabago. Mahal ko ang Bible ngayon. Amen? Are you with me? Mahal na mahal ko ang Bible ngayon. Ginagawa ko nga itong tayaan ng wedding, yung walang sulat. Pinipilos ko yan. Ang iba buntot sa papagayo. Ganan ako kabusong dati. Pero ngayon, iba na ang pasya ko. Ang Bible babasahin ko, susundin ko, mamahalin ko. Bakit? Nagsisisi. At buhat noong 1986 hanggang ngayon, naglilingkod ako sa Panginoon. Yung iba, nagsasabi, ligtas daw, hinihila pang sumimba. Ay, isip-isipin mo yan. Pwedeng manghina, pero manatili kang mahina at wala kang pakialam. Isipin mo ang sarili mo. Baka dinadaya mo lang ang sarili mo. Dito ako magtatapos. Dito lagi ako, halimbawa ko sa inyo eh. Nung ako'y bata, maglalaro po ako ng Jolen, ng Kara, ng Dice. Alam niyo ba yung tramo? Yung tramo? Dalawang tramo sa amin eh. Isang bungad at doon sa aking mga pinsan. Doon sa tramo, nung una-una, doon kami nag-jojolen. Hindi ko alam, meron palang ragasang nagbabike. Nagbabike. Eh, siyempre, bata ka naman, ulot kayo, ganang iisipin mo pa yung nadating na bike. Nadali ako. Ayaw ba, bike lang yon? Ay, tilapon ako eh. Diyan yung tramo. Ito yung tramo. Yan, paano ganito yung tramo? Yan, ganito yung tramo. Dini galing yung bike. Galing kinakabiron. Dini. Ako nasa ibabaw. Tinamaan ako. At yung ibaba ng tramo, puro yun tanim na rosa. Yung bulaklak. Para may yata yun eh. May tinik pa yata yun. Doon ako gumulong. Ay, lagi pa naman may ahas doon. Doon ako gumulong. Bakit? Tinamaan ako ng hagi-based na bike. Di lalo kung tricycle yun. Lalo kung jeep yun. So, matalis sabi, dala ko tinamaan ng bike, ako'y gulong eh. Bakit? May pwersa eh. Itong isipin mo. Mas malakas ang pwersa ni Jesus kaysa mabilis na takbo ng bike. Eh, ako'y gulong eh. Nahagip lang ako ng tumatakbong bike. Kaya ako'y salamat, nahagip tinakot na puro ni Jesus. Gulong ako sa pagsimba. Maraming tao nagsasabi na kay Jesus, bakit walang talab? Bakit walang talab? Yung alak na pag uminom ka, talab eh. Bakit si Jesus nasa puso mo? Hindi. Tingnan nyo, ang taong nagmamariwana, wala makausap na imik. Bangag. Yung damo may epekto. Tapos ikaw, may Jesus, walang gana sa Diyos. Please, examine yourself. Hindi mawili sa church. Amen. Pag hindi ka nawiwili kay Jesus, saan ka wili? Kay wawiwili. Maliwanag mo ba? Maliwanag mo ba? Dito pa, isang dito. Ako naman ito lagi na ulit ko lang. Ako po'y magpupulpul. Kaya ang ugali ko'y pulpul. Sa pulpul, may tako. Siguro diyan ko nakuha sakit ko sa likod. Dahil ako lagi nasa sahig. Nakabaluktot. Pero gumaling talaga ako sa pulpul. Hindi mas pagyayabang. Yung magtitinda ng pandiagwa, lagi kong ubos yung pinagtindahan noon. Pag lumaban sa akin, ubos ko ng ubos yung pera noon. Alam mo, lumaban lang ulit, 45. Ibig sabihin, pag sumarko ka, lumusot ang isa, panalo ka na. Lumaban lang, ayaw. Sabi inuubusan mo naman ako mamumura ko ng mama. Ubos na naman, tawag ko sa kanyang inaisip pandiagwa.
Oo, kilala ng tatay, Escapan de Agua. Ubus ang pera niyo. But gumaling ako sa pulpol. Alam ba, pag hawak ko ang tako, sinisipat ko ba ito? Ang lakas ng aking pulso. Talaga naman, dinadamihan ko ng gaw-gaw yun. Tak, 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 tak. Pag tumahaman, pag sumar ko na, tak, 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 tak. Bakit? Ang lakas sa sar ko. Talsik ang bato, talsik ang pitchas. Bakit? Malakas ang pwersa ng braso. Mas malakas ang pwersa ni Jesus. Kung talsik nga ang bato at pitchas dahil lang sargo ko, ba't hindi ka na-epektuhan ni Jesus? Ano nga, mas malakas pa ang braso ko kay Jesus? Malakas pa ang tama ng bike? Mind you, walang kasing lakas ang impluensya ni Jesus. Kaya kung sasabihin mong ligtas ka, anong impluensya niya sa'yo? Are you listening? Amen? Amen. May puwersa pa rin ang kasalanan, pero mas malakas ang puwersa ni Jesus. Maliwanag ba? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Magsisi. Magsisi. Pagsisisi, may iba ang tanaw sa kasalanan, may iba ang dama sa kasalanan, may iba ang pasya sa kasalanan. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit.